Joining us now is Jake Romcadag, a geographer and associate professor of geography in UP Diliman. Professor, welcome po sa Afternoon Delight. Lord De Vera po at si Denise Tan. Good afternoon, sir. Magandang hapon po. Good afternoon sa iyo, Lord, at sa iyo, Denise. Okay sir, bago ang lahat, ano po ang naging reaksyon ng mga tao pag sinabi nyo, ang trabaho mo, ay geographer po ako. Akala ba nila gumagawa lang kayo ng mapa palagi? Tama po yan. Madalas po yung natutunan natin sa eskwelahan, nung tayo ay mga nasa elementary o high school, yung nagme-memorize ng mga capitals at gumagawa ng mga mapa. Sa kabilang banda ho, tama po yan kasi ang mapa po ay may malaking ambag sa aming profession dahil mahalagang bahagi po ito ng ginagawa namin pag-aaral sa ating mga komunidad. Isang bahagi lang po yun, pero sa totoo lang, hindi lang po yung physical na mga katangian ng isang lugar, kundi yung interaction din ng iba-ibang elemento po, ano, sir? So kasama po dyan ang panahon, ng weather. Tama po yan. Dahil po ang geography ay tungkol sa pag-aaral ng ugnayan ng lipunan o ng mga tao sa kanilang kapaligiran. At ang kalamidad po o mga disasters na nararanasan natin, essentially po yan ay hindi magandang relasyon ng ugnayan ng tao at ng kapaligiran. Kaya ito ang resulta, kalamidad. May kultura na kasama rin kasi dyan sa pag-aaral, ano, sir, ano? Tama po. Lalo na po dito sa atin sa Pilipinas na bahagi na po ng ating kultura o ng ating kasaysayan o ng ating geography ang karanasan po ng mga kalamidad o disasters. Prof, you in your group, you're doing a participatory mapping for community-based disaster risk reduction as one of the methods you're bringing to communities. Ano po ibig sabihin na to? Can you tell us more about it? Ang participatory mapping po ay isang paraan po ng pagmamapa kasama po ang mga taga-komunidad. Lahat po tayo familiar sa mga online maps, katulad po nung bago po itong segment na to, yung ibinalita tungkol sa UP NOAA, meron ding Hazard Hunter. Yan po ay mga digital o online mapping. Sa participatory mapping naman ho, ang mas binibigyang pansin ho natin ay yung pagmamapa na kasama yung ating mga taga-community. So, ibig sabihin, yung pong mga data from NOAA, from MGB, from PHIVOLCS, Pag-asa, ibinababa po namin sa komunidad at kasama po yung mga taga-community o mga taga-barangay, kami po ay gumagawa ng mapa sa level ng barangay. Kasama po mismo yung mga tao kasi mahalaga po na sila yung gumawa ng mapa at makapagtanong sila at makapagtanong din kami kung ano ba ang ibig sabihin nun. Kasi ito nga po pinapakita sa ating slides, sa slides niyo ay may mga kulay. Pero pagdating sa komunidad, importante na iklaro ano bang ibig sabihin ng mga kulay na ito. So ang community mapping po ay pagmamapa kasama ang mga taga-community natin. Sir, okay, nabanggit niyo yan po, sir, no? Pero meron hong impression na karamihan sa mga Pinoy ay walang pakialam sa heograpiya. In fact, if you ask them kung saan ang gantong partikular na probinsya, nagkakalituhan po sila, no? Ito ho ba ay may kaugnayan minsan sa kawalan natin ng kahandaan pag dumating na po yung mga kalamidad? Kayo po may isang pag-aaral dati na may kinalaman po doon sa continuity po ng pag-aaral ng mga bata at ang relasyon nito sa disaster. Tama po yan. Ang ating pong curriculum sa geography ay nagsisimula siyempre sa elementary hanggang sa high school at pagdating sa college ay meron pa rin. Kaya lang iba-iba ng antas ng pinag-aaralan. At madalas yung ginagawa nating pag-aaral ay lalo na po sa elementary sa high school ay nagsisimula sa pag-aaral ng mapa tungkol sa mundo, sa daigdig o sa level ng Pilipinas. At madalas nakakalimutan natin yung pinakamalapit sa atin at ito yung ating mga barangay o munisipyo. No? Kaya minsan ay hindi natin talaga nauunawa ang lubos kung ano ba yung
nasa ating kapaligiran. Alam natin yung pangalan ng mga probinsya dahil pinamemorize sa atin. Pero kung nasan sila at anong kahalagahan, bakit sila kailangang alam, yan yung medyo hindi natin nabibigyan ng pansin. Kitang-kita ho natin yan dyan sa issue ng West Philippine Sea. Nako. No, na kung saan ay hindi alam ng karamihan kung ano ba at nasaan yung West Philippine Sea. Yes. So kaya lumabas po yan sa maraming periodiko. Pero isang example lang po yan. Pagdating naman ho sa kalamidad, mahalaga din po yan dahil pag pinag-uusapan natin ng kalamidad, yan po ay may tulad ng bagyo, may origin point o may genesis point na tinatawag natin. Kung nasaan sila, nasa Pacific, nasa Bang Pacific, yan, medyo kung hindi maalam sa geography, o hindi naunawaan ang geography mula nung sa elementary hanggang sa high school, mahirap pong maunawaan kung kailan ba yan makaka-apekto sa atin, alin bang maapektuhan yan, at sino ba ang maapektuhan. Kaya malaki ang role o papel na ginagampanan ng pag-aaral ng geography sa pag-unawa ng kalamidad dahil ang geography po tungkol sa location eh. Opo. Kaya ang disaster, kinakailangan alam natin yung location. Okay, bago itanong ng kasama ko yung tungkol sa findings po ng Ateneo de Manila University sa Manila Observatory, no? If biology is destiny, sabi like, and if character is destiny, Prof, and geography is also destiny, meron ho ba tayong kaparehong kapalaran na pag tinignan mo yung ating posisyon sa mapa, tayo talagang mula sa kalawakan ng Pacific Ocean, yung biyahe ng mga talaga hahagip talaga sa atin, may kapareho ba tayong kapalaran sa ibang bahagi po ng mundo, Professor? Meron po. Ito po mga kamag-anak natin na o kapit bansa natin, katulad po niyan, Taiwan, Japan, ay yan po ay nakakaranas ng halos kapareho nating mga kalamidad. O katulad po ng bagyo, katulad po ng lindol, at ng iba't iba pa mga seismic hazards. No? Ganon din po sa ibang lokasyon po, no? Pero katulad po ng US at bahagi po ng Caribbean Islands, ito po ang mga lugar na pareho din natin na mayroong o madalas dinadaanan ng mga bagyo at iba't ibang mga abnormal weather conditions dahil po sa kanyang location sa tropics. So hindi po tayo nag-iisa sa mundo na madalas ay naapektuhan ng hazards o ng mga natural hazards. Ang tanong na lang po ay gaano ba tayo kahanda? Palagay ko yan ang malaking diferensya ng ibang bansa sa atin dito sa Pilipinas. O parang tuwing bumabaha dito, parang first time na nangyari sa atin, eh, no? My God, may baha! Oo, nagkakagulatan pa. Parang hindi siya yearly tradition, di ba? Ayun na nga. Sige, yung binanggit po, Prof, ni Lord kanina, that study conducted by Ateneo de Manila University, yung the Manila Observatory, ang sabi po nila, actually ito yung State Weather Bureau Pag-asa and Japanese partner institutions. Ang sabi nila, tropical cyclones that say far away from the Philippines land masses are often more responsible for intense rainfall during the annual southwest monsoon o yung tinatawag nga pong habagat season than those that directly hit the country. Your reaction po, Prof? Mahalaga po yung findings na ito, yung pag-aaral na ito dahil pinapakita po nito na hindi lang yung mga bagyong direktang tumatama sa Pilipinas ang dapat natin bantayan. At based nga po sa karanasan natin, lalo tigit po yung mga malalayong bagyo, no, na nagpapalakas ng habagat at nagdudulot po ng malawakang pag-ulan at pagbaha. Lalo na po pag panahon talaga ng July o September, ito eksaktong buwan po nito, no? Next 3 months, I expect po natin yan. At kailangan po talagang i-clarify doon sa, o mahalaga po yung pag-aaral upang i-clarify yung ibig sabihin ng indirect effects. Kasi madalas, pag sinasabi natin indirect effects, ang naiisip ng ating mga kababayan, hindi naman pala direkta, so baka hindi masyado malakas. Pero ang i-clarify po natin dito, indirect yung effect ng bagyo o ng malakas na hangin na dala ng bagyo. Tandaan po natin na sinusukat ng bagyo ay yung lakas ng hangin. Pero mayroon po yung kasamang direct effects at ito po yung malakas na ulan na dala po ng habagat na hinihila ng bagyo kahit po siya ay malayo. At yan po ang madalas na nagpapabaha dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila o yung mga highly urbanized cities.
Kaya importante po na indirect effect, at least po sa pag-aaral na ito, yung pinakapunto na tingin ko importante ay indirect effect yung mismong bagyo, pero may direct effect dahil may hinihila siyang habagat na may malakas na ulan at magdudulot ng pagbaha. Oo, pero for the longest time, ang ating ating class cancellation na sistema ay nakarely lang on yung wind signals, ano? Kaya lang tayo nagkaroon ng nakabatay po doon sa amount of rainfall. Pero ano bang paliwanag dito, Prof. Kadag? Kumbaga, mas malayo dahil mas may buwelo yung sa paghila niya doon sa kanyang interaction with the monsoon? Tama po yan. Essentially, yan ang pinakang basic na principle niyan. Kapag po sa Pacific, o lalo na po sa bandang north ng Pacific, ay merong bagyo, natural po na hihilahin niya ang southwest monsoon. At yan po ay naranasan natin. Tama po kayo, hindi ilang beses na naranasan natin yan. Katulad po ng, kung tama yung pagkakaalala ko, yung mga bagyo katulad po ng, ito, yung Bising last week, at ganun din yung Karina Last year po. Ganito rin yung July. Oo, ito lang last, ito po ay example po ng southwest, o typhoon-enhanced southwest monsoon. At pag titingnan po natin sa mapa, lalo na po yung mga interactive map na nagpapakita kung paano hinihila ng mga bagyo mula sa north, yung mga hangin na may kasamang ulan o southwest monsoon mula sa southwest. Ayan po talaga ang natural system na kung saan hihilahin niya papunta sa northwest. O kumbaga yun na nga, pinakatamang term, hihilahin niya. At kasama po sa paghila na yon ay yung maraming ulan na dala po ng habagat. So very natural process po yan at bago pa man ang sibilisasyon natin dito sa Pilipinas ay nangyayari na po yan dito sa Pilipinas o sa Pacific. Ito ho bang may mga areas ho talaga na, well, kung titignan mo yung etymology, no, yung history ng mga pangalan nila, ay ito may batayan sa pagiging ilog or parang daanan ng tubig, ng floodplains, etc. Lalo na may mga bahagi ng Mindanao. Dito rin po, no, yung ating pangalan na taga-ilog, yung Tagalog natin, at pagka-Tagalog ay may kinalaman po sa tubig. So, ang tanong ko ay, ito ba'y nakatahi na sa kapalaran natin? para pag tinawag mo isang area na floodway at binaha, nagtaka ka pa. Oo, ganun na nga. Parang naming is also destiny. Sorry. Magandang punto po yan. At sa isang punto, mayroon pong batayan yan na ito ho ay bahagi ng ating kultura. Actually, mayroon pong libro yan ay sinulat ng isang historical geographer. Ang title po nito, Culture of Disaster. At dito po yan patungkol po yan sa Pilipinas. At ipinakita po doon kung paano, eksakto po yung binanggit ninyo, Sir Lord, na ito po ay nakatahi na sa ating kultura, kasaysayan at geografiya. At makikita rin nga po yan sa mga pangalan ng mga lugar. Ang very magandang example po yun, yung Tagalog, Taga-Ilog, Kapampangan, malapit sa Pangpang. Agusan. At may mga lugar po talaga na ito po ay ipinangalan base sa karanasan ng lugar. Opo. Okay. Sir, last stupid question. Ano po ang, may dalawang ano po, typical thesis, halimbawa, sa mga undergraduates po ng geography. Tapos, sa mga graduates po ng geography, ano po ang mga employment opportunities, sir? Ang mga geographer ho ay ang geography ho bilang isang disiplina ay malawak na disiplina dahil po meron itong iba't ibang sangay. So katulad ko po na nasa geographer po ako, pero ang specialization ko ay disaster studies. At sa pagiging isang disaster studies scholar, ako po ay teacher sa university. Ako po ay nananaliksik din o gumagawa ng mga research. Ako po ay nakikipagtrabaho sa mga local government unit at sa mga national government agencies, lalo na ho pag may kinalaman sa mga pag-aaral ng kalamidad.
Pero sa ibang bahagi po ng geography, marami po din sa amin ay nakapokus sa pag-aaral o paggamit ng mapa sa kanilang mga profession. Dahil ngayon po ay napakahalaga na ng mapa. Sa tuwi na po ay gamit natin ang pagmamapa kapag po kayo ay sasakay ng mga TNVS o di naman kaya yung mga magpapadeliver, gamit po natin yung mga online maps. So marami po kaming mga graduates na nai-employ sa ganitong industriya. At meron din po sa mga research, meron din po mga NGOs. Sa government po, madalas po ay nandyan din yung aming mga graduates. see. Basta ho ito ay tungkol sa pag-aaral ng lipunan at ng kapaligiran, ang geography ho ay mayroong oportunidad na maging bahagi po ng ganyang gawain. Alright. Mabuhay kayo at maraming salamat sa inyong oras, geographer po at profesor mula po sa University of the Philippines, si Professor Jake Rom Kadag. Sir, thank you sa oras po ninyo, sir. Maraming salamat sa iyo, Lord Denise, at sa ating mga tagapakinig. Salamat po.